meron sa atin naghahanap ng budget niya nasa 400 to 500,000. Ang hinahanap niya 7-seaters na diesel engine at automatic transmission. Actually boss, sa ngayon wala po ako may offer ngayon, pero ito meron akong available. Siguro dagdag ka lang ng konti sa budget mo, magkasundo tayo, pwede natin to pag-usapan. Okay, ngayon papakita namin sa inyo itong Isuzu Sportivo X 2015 model, tamang-tama sa hinahanap mo, automatic transmission, diesel engine at 7-seaters. Tingnan mo, napakaluwag sa likod lang. O, diba? Kaya samahan mo kami, i-test drive natin to, pakiramdaman natin. Sa ngayon ako muna magte-test drive para sa'yo, pero mas maganda pag ready ka na, pumunta ka dito para ma-test drive mo rin itong Isuzu Sportivo. So test drive tayo, then mamaya papakita ko sa inyo ang interior, then exterior at kung ano pa man na details itong sasakyan na to. Okay, tara. Boss, kasama ba ito pag nabenta? Pwede mo yung hawakan, no? Ano, stress reliever? Anyway, nakakatawa kasi nung nakaraan, meron akong video ng isang Crosswind XT na nasa 203,000 na yung odometer at sobrang daming comment, sobrang daming iba-iba yung idea nila sa sasakyan na pangit na daw kasi mataas ang odometer. May nagsasabi crosswind ang pinag-uusapan natin, Isuzu maning-mani yan na 200,000. Well, tapos na po tayo doon. Sold na po yung unit na yun at sobrang satisfied yung nakabili sa atin ng Isuzu Crosswind XT. At nabili niya lang yun sa 340,000. Marami nagtatanong nun. Pero etong bago natin ngayon. Again, another Isuzu. Mga Isuzu lover dyan. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Isuzu Sportivo automatic transmission. Okay. Actually, marami nang dumaan sa amin na Isuzu Sportivo, pero kadalasan talaga manual. At parang pangilang beses pala ako nakadrive ng automatic. Then, so far, okay din naman siya. Medyo yun nga lang talaga. Aminin ko sa inyo, medyo mabagal po talaga siya, lalo automatic transmission. And kahit naman yung manual, mabagal po talaga siya, mas lalong pinabagal lang talaga yung automatic. But then again, sabi ko nga, ang Isuzu na Crosswind, hindi naman siya naka-design for speed. Naka-design talaga siya for tamang babagal lang na takbo, comfort, matipid sa consumption ng diesel, matipid sa maintenance. But ito, hindi pa ako sure sa consumption nitong automatic kasi may nagsasabi na matipid, may nagsasabi na makonsumo. So sa mga user dyan ng automatic transmission, so comment naman po kayo. Okay, anyway, driving, ikot tayo, medyo malayo tayo dito. Driving niya so far, actually kanina nagtakbo ko na siya ng mabilis-bilis. Sa una nga lang talaga, sa pag-arangkada mo medyo mabagal, pero kapag nakabuelo ka na, okay na rin siya. Tsaka meron siyang overdrive, yan, overdrive din siya. Yan yung speed niya. Parang pansinin mo, hatak na yung makina, pero ang bagal pa ng takbo niya. Pero kapag nakakabuelo ka na din, ngayon bumibilis na rin siya. Kaya tamang tamang tansya ka na lang sa accelerator niya. Tatakbo rin to kanina. Ang speed ko lang kanina hanggang 90-100 na ako. Hindi ko pa nasubukan ng mas mabilis kung saan ang aabutin niya. Kasi medyo makitid yung kalsada eh. Then wala ka naman na marinig na mga vibration sa loob.
medyo may kabigatan ng konti pero tolerable naman siya ang handling niya. Pero aircon. Pero ang aircon grabe suabe. Tignan mo, naka-1 lang yan. Naka-1 lang. Tapos kahit ayan, naka-high. Pero sobrang lamig talaga niya. As in. Yan. Ang brake niya, maayos din. Yun nga lang, ang Sportivo parang napaka-basic niya, no? Parang lahat ng design ng crosswind, mapa XT man, XTO, Sportivo, parang halos pare-parehas lang ito. Yung sizes lang siya nagkaiba. Ito nga, wala siyang airbag eh, yung Sportivo. Kaya tama lang na mabagal talaga siya. Oo. Safety features. Safety feature na. Ay, wala siyang Walang airbag. Mabagal Mabagal talaga. Tapos ito naka dark tint to, pero ceramic tint to, kaya hindi siya sobrang dilim. Maliwanag na. Okay. Pagkita natin yung exterior. Pa-check namin sa yung exterior. Ito. Isuzu Sportivo. Para walang stop. Alright. By the way, dito na tayo sa interior. Dito na tayo. Since Sportivo X siya, yung side mirror niya, nag-auto fold na rin siya. And meron na rin siyang control dito sa side mirror niya. So, nag-adjust dito. May electronic control na siya sa pag-adjust. So, odometer niya is nasa 88. Yeah, nasa 88,200 yung odometer niya. Then, power center lock, lahat naman siya working. Power windows. Kapag dito ka nag-control, working lahat. Ayan. Pero, dyan sa passenger side kasi, kapag dyan ka nag-control, hindi siya gumagalaw. Yan. So, may problema yung switch dyan or baka kailangan lang linisin. Tapos, dito sa likod, yan, working naman po sila lahat. Pati yung mga buttons lang. Working naman po siya lahat. Medyo mabagal lang talaga. Then, ito, yan, gumagana pa naman siya, pero dito wala na siyang ibang button, no? Yan, no? Tumatanggal na. Actually, pwede naman na ito alisin para wala ng panggulo. Ayan, no? Tapos ito, working naman po ito. Tapos yan. Okay. Then, naka-armrest, naka-leather seats. Ito, all original pa po talaga ito. Nung nakuha natin to, may mga seat cover siya, pero hindi naman na presentable yung seat cover niya, kaya pinatanggal na lang natin. At least ito, nakikita talaga yung original na seat cover niya. Okay? Tara, labas tayo. Dito tayo sa second row. Second row, syempre naka-dual aircon tayo. Andito yung aircon niya, kaya ang lamig talaga dito sa second row hanggang dito sa likod. Okay? Then, may armrest din siya with bottle holder. Tapos ito, may mga lagyan kang documents, may mga sabitan and whatever. Tapos ito, easy access ka sa likod. So dito naman sa pinakalikod, ang maganda dito kasi ang upuan niya naka-straight siya, unlike sa iba na parang dalawahan lang talaga. So dito, kahit tatlo dito or apat nga kakasya dito, and very comfortable naman. Kahit nga kung makikita mo parang taas ang upuan niya, pero pag nakaupo ka na dito, napaka-comfortable na. So tatlo, advisable talaga dito hanggang tatlo. Pero kung kaya mo ipagsiksikan ang sarili mo dito, kaya dito hanggang apat. Kapag maliliit lang naman, pwede mo ipagsiksikan ang sarili mo dito. Pero advice lang talaga, tatlo dito, tatlo dyan, dalawa sa harap. So 3, 6, 7, 8, 8 seaters po siya. Okay? Maganda dito kasi naka-deep dish mattings na rin siya. Okay. Dito sa pinakalikod,
Ayan. So syempre, kung konti lang naman kayo magkakasama, pwede mo ito i-fold para at least may nilagyan ka ng mga luggages. But anyway, kung marami naman kayo, meron pa tayong roof rack for your extra luggages. Okay, exterior tayo. Sa exterior nito, actually wala naman ako nakita na sobrang major na issues na problema sa body niya. Mayroon nga lang siya mga konting watermarks, pero very tolerable na siya. Meron din siyang mga minor scratches, pero again, mga hairline scratches, which is very common na rin siya kasi syempre second hand unit tayo. Sa salamin niya may mga watermarks, pero ayusin na lang natin yan. Pero tingnan mo yung lamig niya, oh. Talaga nagmo-moist na hanggang sa likod. Then tires niya, lahat ng tires niya sobrang makakapal pa, at ang ganda kasi Bridgestone po talaga yan. So matitibay na klase, hindi siya basta-basta hanggang dito sa front. So lahat po yan naka Bridgestone, lahat po yan makakapal pa na tires. And brakes, naka disc brake, naka drum brake sa likod. Okay, what else? Sa front, basic din ang design niya, and naka rain visor na rin siya, ang side mirror niya with signal light na rin, at syempre naka step board na rin siya. So far, that's it, yun na po yun. And wala naman siya mga major problems. Very presentable ang unit. Wala kang issues, and palong-palong ito. Isuzu Sportiva na to. Kaya if ever interested po kayo dito at magustuhan mo ito, pwede mo to test drive. Konting dagdag ka na lang sir sa budget mo, or baka may ibang interested buyer, pwede nyo po ito bisitahin. And I advise magdala po kayo ng sarili nyong mekaniko para mapacheck nyo itong sasakyan nyo, ang sasakyan na ito, para meron makakapag-guarantee sa inyo. Okay? So tawag na lang kayo para mag-set kayo ng schedule for test drive nitong Isuzu Sportiva.